Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ang ituturo ko po sa inyo ay makakatulong po para marami po ang inyong mai-English agad, tapos po magagamit niyo rin po agad kasi laging ginagamit po ito. At makakasigurado po kayo na yung salitang ginagamit nyo o yung mga pinagsama-sama yung mga salita ay tama. Yun ang pinaka-importante. Okay? At saka kung paano nyo may translate yung inyong Tagalog na mensahe patungong English sa tamang pamaraan. Yung hindi po kayo malilito at yung bibilis po yung inyong pag-translate ng inyong Tagalog na mensahe patungong English. Na napaka-importante kapag kayo ay nakikipag-usap. Di ba po ba? So, umpisahan na po agad natin. So, ito po talaga ay gamit na gamit. Kaya sana tandaan nyo po yung sasabihin ko po mga salita. Okay? So, ito po ang aking halimbawa. Bumalik ako sa pangunahing opisina. Ulitin ko, bumalik ako sa pangunahing opisina. Kapag in English po yan, ang una nyo po munang i-translate ay yung pinag-uusapan. At syempre, ang pinag-uusapan ay ako. Okay? So, pag translate ang ako ay. Tapos, sumunod po ay yung action na ginawa ko o yung action na ginawa ng ating pinag-uusapan. At yun po ay bumalik. Okay? Pag in English po yan, returned. Pero yung return natin, yung R ay dapat maliit ang letra kasi mas nauna na po itong I. Diba? So, I returned. Ganyan na mangyayari para sa bumalik ako. Kung sa Tagalog, una ang bumalik, tapos sumunod ang ako. Sa English, mababago kasi meron po tayong sinusunod na pattern. Pinag-uusapan muna, tapos saka pa yung action na ginawa ng ating pinag-uusapan. Ganun po yun. Tapos, saka nyo isusunod yung tinatawag na preposition na maaaring i-partner sa salitang return. At yung maaari pong preposition na pwede nyong ipareha sa return ay itong to. Na siguradong tama po kayo pag yan ang ginamit nyo. Ang kasunod ng pagkatapos ng return, ang isusunod nyo ay to. Preposition to. Na dapat yung tandaan. So, itong to, pag tinagalog natin, ay sa. Tapos, syempre, sasabihin natin kung saang lugar. Diba? At yun ay pangunahing opisina o main office. Pag samasamahin lang po natin yung mga English na salita, ay returned to the main office. Okay? Lalagyan ko lang po ito ng the. Yan. Na ang ibig sabihin po dito ng the ay alam mo yung pangunahing opisina na tinutukoy ko sa'yo. Yun po ang naitutulong ng the dyan. Okay? So, ulitin ko. I returned to the main office. Pag yan ay tinagalog, bumalik ako sa pangunahing opisina. Ganun lang po kadali at nakapag-English na po tayo. At nasabi nyo na po ng tama kung saan kayo nagpunta. Okay, sa pangunahing opisina. At ang ginawa nyong aksyon ay kayo ay bumalik doon sa pangunahing opisinang iyon. Okay? So, isa pa pong halimbawa. Ito naman, nagpunta. Nagpunta ka sa grocery store. Pag in English po yan, ganun pa rin po. Ang iunan nyo ay yung pinag-usapan at ang pinag-usapan po ay ka o ikaw. Kayo na po bahala kung ka o ikaw ang inyong gagamitin sa Tagalog. Pero pag in English nyo, you. Tapos isusunod nyo yung ginawa niya at yun ay nagpunta. Na maaari yung English bilang headed. Tapos, susunod nyo ay yung preposition na pwedeng i-partner sa headed at yun po ay itong preposition to pa rin. Tapos, saka pa yung lugar na pinuntahan. At yun ay yung grocery store. The grocery store. Okay? Na yung the po dyan, sinasabi nyo na yung grocery store na pinag-uusapan natin ay alam noong nagsasalita at yung nakikinig. Ganun po yun. Okay? So, ganyan lang kadali. Okay? Ang aking itinuturo po talaga sa inyo dito
ay itong mga verbs natin na ito na maaaring ang maging kapartner na preposition ay to. Para hindi na po kayo magkamali. Diyan po kasi marami nagkakamali. Okay? Yung tamang pagpapareha ng mga salita. Okay? Kaya iminamaster ko na kayo. Okay? Para pag gagamit kayo ng return, alam nyo na agad yung preposition na gagamitin nyo. Okay? At saka, ang isipin nyo rin po, itong mga action na ito ay pinartneran po natin ng to para ang isunod po natin ay lugar. Okay? So, tandaan nyo na po yun. Gumagamit tayo ng to para maituro po yung lugar. Okay? At kung mapapansin nyo, itong returned, headed, rush, traveled, puro yan patungkol sa lugar. Action na patungkol po sa lugar. Diba? Naglakbay. Saan? Nagmadaling nagpunta. Saan? Nagpunta. Saan? Bumalik. Saan? So, may tanong na saan. At pag sinagot po natin yan, ito pong nasa baba. Diba? At para may turo natin, itong pangunahing opisina, grocery store, gagamit tayo ng sa. Diba? Na kailangan yung i-translate bilang to. Kung ay tinuturo nyo po, ay lugar. Okay po? So, tandaan nyo na po ito. Itong returned to, headed to, rush to, traveled to. Nakatagalog na naman po. Ngayon, hindi lang po 4 ang kailangan nyo tandaan. Dadagdagan pa po natin para mas marami ang mai-English nyo. At ito po yon. Went to, nagpunta sa. Walk to, naglakad sa. Run to, tumakbo sa. Move to, lumipat sa. So, yan ang tandaan nyo rin. So, magbigay ako ng halimbawa. Kunyari, ito pong si Tim. Pinag-uusapan. Si Tim, ito. Lumipat si Tim sa pinaka malapit na labasan. Pag in-English po natin yan, Tim move to the nearest exit. Ganun po yun. So, napakadali po. Okay? So, itong the next room, lalagyan ko lang po ng Tagalog na mensahe. Okay? Yan, ito. The next room, sumunod na silid. Okay? Subukan po natin ay ito. Itong naglakad. Naglakad siya sa sakayan ng bus. Naglakad siya sa sakayan ng bus. Gamit na gamit po yan. Kung yung siya po ay babae, she po ang gamitin nyo. Kung lalaki naman, he ang gamitin nyo para sa siya. Subukan po natin ang naglakad ay lalaki. He walk to the bus stop. Sa sakayan ng bus. Lagyan ko uli ng the. Okay? So, ulitin ko. He walked to the bus stop. Naglakad siya sa sakayan ng bus. Okay? Ibig sabihin, naglakad patungo sa sakayan ng bus. Kung gusto nyong kompletuhin ito, itong walk. Okay? Naglakad patungo sa sakayan ng bus. Pwede po yun. O kaya, naglakad sa sakayan ng bus. Kayo na lang pong bahala sa Tagalog. Pero pag in-English nyo po, iisa lang po yun. Okay? So, tandaan nyo itong went to, walk to, run to, move to. Okay? Tapos, dagdagan pa po natin. Ito pa po.
Ito, makikitandaan nyo rin po at gamit na gamit din po ito. Drove to, nagmaneho sa. Bike to, nagbisikleta sa. Shifted to, lumipat sa. Climb to, umakyat sa. Okay? Kung ipra-practice nyo po yan, ito pong drove to, pwede nyo i-partner dito sa gas station, nagmaneho sa gasolinahan kasi nga magpapagasolina. Itong bike, pwede dito sa parke, nagbike sa parke. Itong lumipat, pwede po dito sa lumipat sa kabilang panig. Tapos itong umakyat, pwedeng umakyat sa itaas na palapag. So, i-English nyo po yan. Okay? At madali na naman po at may pattern na po kayong ganito. Tapos po, makikitandaan po, yung mga spelling po ng ating action dito na ginawa ng ating pinag-usapan ay mula po sa past tense. Okay? Na ang ibig sabihin ng past tense ay ang ibinibigay nating impormasyon ay pang nakaraan. Sa nakaraan nangyari. Na sinasabi mo na nagmaneho ka sa gasolinahan o papunta sa gasolinahan. Ganun po yun. Yun po yung naibibigay niyong mensahe o impormasyon pagdating po sa panahon na nangyari. Okay? Nangyari ito po sa nakaraan. At para masabi nyo na nangyari sa nakaraan, dapat i-spelling nyo po itong verbs natin ng naka-past tense. At para malaman nyo naka-past tense, titingnan nyo sa dictionary. Okay? Kasi ang present tense po ng drove ay drive. D-R-I-V-E. Pag ginawa nyo past tense, drove. Okay? Tapos yung bike, pag naka-present tense, pwedeng B-I-K-E o kaya B-I-K-E-S. Pero pag ginawang past tense, magkakaroon ng D sa dulo. Ganun po yun. Kaya titingnan nyo po yung dictionary nyo. Kung meron po kayong naiisip na iba pang verb po dyan na pwedeng partneran ng to, tapos ang isusunod nyo po ay lugar, dapat po gagawin yung past tense kung ang impormasyon na ibibigay nyo ay pang nakaraan. So, meron pa ba akong pwedeng idagdag? Teka, titingnan ko lang po. Yan. Parang pwede po yung idagdag natin yung exit. Okay, isusulat ko lang po. Okay, ito. Exited. Lumabas. Okay, pwede po yan. Tapos ang kasunod po ay to. Subukan po natin. Lumabas siya sa parke. Pag in English po natin yan, tapos yung siya ay babae, she exited to the park. Ganun lang kadali. O meron naman kayong panibagong verb, tapos naka-past tense pa. So napakadali na po itong ating pinag-aaralan ha. Ang tatandaan nyo na lang po yung mga verbs natin na may preposition to na ka-partner. Tapos ang isusunod nyo ay lugar. Tandaan nyo yan. Yan yung tamang istruktura sa paggawa ng sentence natin ngayong araw na ito. Okay? Tapos naituro ko na sa inyo yung tamang pagkasunod-sunod ha. So yan yung mga dapat yung tandaan. Kaya sana naman po pag-aralan nyo ng maigi kasi ito po ay pinaghihirapan po talaga nating isipin para makabuo lang po ng ganitong klaseng madaling lesson sa English para po sa ating mga Pilipino. Di ba po ba? So doon nga pala po sa o-order sa Shopee. Kung gusto nyo pong makatulong po dito sa page natin, pwede po kayong umorder sa Shopee gamit po ang Shopee link natin na nakikita nyo naman po na may lumalabas na banner. Pipindutin nyo lang po yon. Tapos kayo na po bala kung ang o-orderin nyo ay yung mismong item o iba. At magkakakomission po yung ating page. Na maliit nga lang po yung papiso-piso, 2, 3, ganun po yun. Na iipunin po natin yan. Okay? Malaking bagay na rin po yan. At saka doon po sa mga nagsasubscribe po sa page natin, maraming salamat po talaga. Napakalaking tulong po yung binibigay nyo. Maraming salamat. At doon po sa mga gusto pa pong tumulong, yung mag-like po at saka mag-share para makita rin po tayo ng iba at para dumami naman po tayo. Okay po? So mag-aral ng maigi ha. At talagang
kung mapapansin nyo, lahat po ng itinuturo ko dito ay gamit na gamit. Kaya kung inyong mapapanood lang lahat ng mga videos natin, mapapansin nyo, unti-unti talagang mapapansin nyo, gumagaling na, humuhusay na po kayo sa English. Okay, sa madaling pamaraan. Maraming salamat po.